Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Nakakatakot, nakakabahala na po itong nangyayari dito po sa ating Senado. Ito pong grupo ni Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada at ng miyembro ng Duterte Bloc ay kitang-kita natin at nararamdaman natin na talagang kinokontrol po nila itong Senado. At tila ba inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Dito lamang mga kababayan sa paglalagay nila ng komposisyon ng Commission on Appointments. Ang nakakuha po ng pwesto, ang naging miyembro po ng Commission on Appointments ay puro mula po sa majority. Doon po sa grupo nila. At sa ngayon wala pong miyembro ng minority na naisama po dyan po sa Commission on Appointments. Ganyan po katindi ang pagkontrol ng grupo ni Chis Escudero dyan po sa Senado. Nakakabahala po ito mga kababayan. At kahit si Senator Tito Soto na minority leader ay talaga pong nababahala na. Ito guys, pakinggan natin itong balita at pagkatapos panoorin natin yung pagkontra ni Senator Tito Soto diyan po sa sa ginawa nitong grupo ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva. Nababahala si Senate Minority Leader Tito Soto sa questionableng komposisyon ng mga bagong talagang miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments. Okay, makapangyarihang Commission on Appointments. Powerful Commission on Appointments. Ano ba tong Commission on Appointments? Ano ba ang responsibilidad ng Commission on Appointments? Ito mga kababayan, ginugel ko na para makita natin. Okay, yan po sa screen. I-highlight natin Okay. The Commission on Appointments has the core responsibility of approving or disapproving appointments made by the President of the Philippines that require confirmation by Congress. Its duties include conducting a thorough review of a nominee's fitness and qualifications, acting on appointments within a specific time frame to ensure efficient government functioning, and serving as a critical check and balance to prevent abuses of power by the appointing authority, all to protect and advance the public interest. So in short, yung mga inappoint ng presidente, dadaan po yan sa Commission on Appointments. Sila po ang mag-approve at sila po ang magdi-disapprove. Sila po ang magkukumpirma ng appointment nung ini-assign o inappoint ng presidente ng Pilipinas. Ngayon, sa nangyayari sa bansa natin ay para bang mas lamang po ang politika isa sa mandato ng konstitusyon dito sa mga politiko dito sa ating bansa. Real talk lang mga kababayan. Ayan po yung nakikita ko. Sa akin lang po yun kasi parang mas mahalaga ngayon sa kanila yung politika kaysa yung maglingkod sa bayan. Ganun na po ang nangyayari mga kababayan. Ewan ko sa iba pero yun ang tingin ko. Ito pong grupo ni Chis Escudero, ito pong majority, masyado nang halatang halata na hindi na para sa para sa taong bayan Hindi na para sa mandato nila na maglingkod sila at gumawa ng batas para sa kaiunlad ng bansa Parang hindi na ganoon Ang nangyayari politika na. Tingnan niyo mga kababayan, dito sa CA, Commission on Appointments, wala silang nilagay na minority kahit isa. Puro sila majority. Sila ang membro ng CA. Tingnan niyo mga kababayan Itong grupo itong majority, halos lahat yan kaalyado ni Sara Duterte na kumukontra dito sa gobyerno. Yung appointments, manggagaling po sa presidente. So, pwedeng mangyari mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na mangyayari. Pero sa tingin ko, ito talaga yung posibleng mangyari. Yung mga i-appoint ng presidente na ayaw o kontra sa mga Duterte,
Malamang hindi po makakumpirma ng Commission on Appointments. Bakit? Yung mga miyembro ng Commission on Appointments, panay maka Duterte, kaalyado ng mga Duterte. Sabi nga ni Tito Sen mamaya panoorin natin, parang lumalabas, ano kami dito, salimpusa na lang ba kami? Wala na kaming karapatan? Ine-etchapwera nyo na kami? Ganon mga kababayan. Ganon na po ang nangyari sa Senado, kaya nakakatakot na. Na-imbes na itong CA, Commission on Appointments, ay mag-thorough review para sa qualification at para sa efficient government functioning at para maprotektahan at ma-advance itong public interest. Itong CA, lahat ng miyembro diyan dapat para sa proteksyon at sa public interest. Kasi kung mag-assign ng presidente na corrupt, ang Commission on Appointments ang hindi nila papayagan kasi corrupt to Maraming kaso to Maraming issue to, so hindi pwede. Paano? Kung kakampi nila. At paano kung hindi nila kakampi pero qualified naman? Ano mangyayari? Chapwera nila. Yan po yung nakikita ko. Nakakabahala po. Si Tito Sen nabahala, mga kababayan, nabahala na siya sa nangyari. Ito mga kababayan yung nangyaring sagutan dyan po sa Senado. Panoorin po natin mga kababayan. Bibilisan ko na itong ayusin natin. Binilisan ko na para kasi mabahaba. Pero pakinggan ninyo kung paano pinaglaban ni Tito Sen, Senator Tito Soto, yung kanilang presensya dyan po sa Senado. Kasi parang bastusan na to Biruin mo, yung 10 pinili nila panay sa majority, wala man lang pinili kahit isa sa minority. Sobra ng pambabastos. Etong ginagawa ng grupo ni Chis Escudero at talagang garapala na inaabuso nila etong kanilang kapangyarihan. Panoorin po natin. May I know why the computation is the majority members of the so-called majority are getting 10 members into the commission on appointments? Yes, Mr. Majority Leader may reply. Mr. President, the computation is based on an 80-20 representation from the majority and the minority. 80% of 12 members would be equal to 9.6 members, which may be rounded out to 10 members. 20% of 12 members would equal to 2.4 members, which is rounded out to 2. If you look at the composition, Mr. President, right now of the Senate, we have 19 members in the majority. Over 24 is 0.79, Mr. President. 5 members of the minority, over 24 is 0.20. And if you multiply, Mr. President, 0.79 times 12 is 9.6. 0.20 times 12 is 2.4 members, Mr. President. May I know the basis of the percentages being mentioned by the majority leader, Mr. President? Because the last word I know is that the Supreme Court has decided that if there is controversy in the composition of the Commission on Appointments, it is very clear that the Senate must follow the party lines and the party representation. So if this body elects to follow the Supreme Court decision on the articles of impeachment, why can't they follow the decision of the Supreme Court when it comes to the computation of membership in the Commission on Appointments? So therefore, there is no such thing as 9.6, 9.5, 2.5, 2.4. It should be members of the NPC, 6. 3 of them should be in the CA. Members of the NP, the Nationalista Party, is 2.5 or 5 of them. So therefore, 2.5, 2.5 should be in the Commission on Appointments. And then the rest are single members of each party. And therefore, they could talk to the other members so that their 0.5 can be a total of 1%, 1 for each representation. There are easily 11. No, the PDP has 3 members. PDP Laban has 3 members, Senator Bongo and Senator De La Rosa and Senator Robin Padilla. So their representation in the CA should be 1.5. Right now, I'm already hearing Senator Bongo and Senator De La Rosa as members of the CA. What about the other members? What about their political parties? I think this should not be the case to be followed, Mr. President. That the whim of the majority or the whim of the numbers shall prevail. I don't think so. We should follow the rule then, if that is the case. We have been discussing this with Senator Estrada. Senator Villanueva has tried to talk to me about it. What we're saying is that we could come up with a formula that will also jibe with the Supreme Court decision. So why all of a sudden coming up with something like this and then coming up with some percentages that an economist could not even understand?
Mr. President, if I may. Before recognizing the Honorable Zubiri, Chair would like to recognize first the Majority Floor Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, we put on record that we submit to the statements made by our minority leader that it should be based from the Supreme Court's decisions, Mr. President. May I quote, Mr. President, in Coseteng versus Mitra, the Supreme Court noted that the House membership was based on 80-20 representation, almost the same, Mr. President, as what we mentioned earlier after rounding up the proportional representation of the LDP members comprising the majority during that. Okay, so ganito na lang mga kababayan, wag na natin ituloy ito. Ganito lang naman kasimple. Sabi ni Tito Sen, merong ruling ang Supreme Court kung paano pipili ng miyembro ng Commission on Appointments. Yun dapat ang sundin ng Senado. Pero itong si Joel Villanueva, iba po ang ruling niya. Ang sabi niya 80% sa majority, 20% sa minority. Pero dahil nga 0.5 daw may mga porsyento siya. So lumalabas wala pong mailalagay na miyembro ng minority diyan po sa Commission on Appointments. So yung 10 na inilagay po dyan ay pawang mga miyembro ng majority, grupo nila. Kaya sabi ni ni former Senate President Tito Soto, bakit ganon? Pagdating doon sa impeachment, sinusunod nyo yung ruling ng Supreme Court. Pero ngayon, bakit pag sa Commission on Appointments may ruling ng Supreme Court, hindi nyo sinusunod? Bakit ganon? At bigla kayo maglalagay ng maglalabas ng ruling ng 80-20. At meron pa siya mga porsyento. Alam niyo mga kababayan, talagang garapalan na po ang ginagawa nitong grupo nila Senator Chis Escudero, Villanueva at ni Jingoy Estrada at ang iba pa. Kaya nakakatakot na mga kababayan. Ito nga sabi ng ating kababayan, kumikilos na ang sindikato sa Senado. Harangin nilang lahat ang i-appoint ng presidente. Ang kapanalig nila ang dapat na makakuha ng mga posisyon sa gobyerno para tuloy-tuloy ang sabwatan at nakawan. Ayan po, yan po yung saktong-sakto. Yan po yung naiisip ko mga kababayan. Si Boy Dila, binabanggit ang Diyos. Hindi ka ba kinikilabutan? Teka, sino ba si Boy Dila? O yan po si JIL, si Joel is Lord. Hindi na po Jesus is Lord. Joel is Lord. Si Boy Dila, binabanggit ang Diyos, hindi ka ba kinikilabutan sa pagbanggit sa name ng God? Considering na nakasuhan ka sa pork barrel funds before, na hindi lang na ipapatupad as of this time, na anytime ay pwedeng buhayin. Isa kang bulaang propeta na ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa iyong pansariling kapakanan. Walk the talk, Boy Dila. Hindi lahat ng thinking Pinoy ay panig sa'yo. Ayan mga kababayan. At syempre, mabuhay ka, Senator Tito Soto. Grabe. Nakabalik nga si Senator Tito Soto. So parang talagang mabigat ang trabaho niya. Mabigat ang trabaho niya para sa taong bayan. Sapagkat itong mga binabangga niya mga kababayan na puwersa ng kadiliman. Pasensya na doon sa mga didilis puwersa talaga ng kadiliman Ayun ang tingin ko Ayun ang opinion ko. Bahala kayo sa opinion ninyo. Basta ako sa tingin ko puwersa ng sindikato diyan sa Senado ang ngayon talagang kinokontrol yung Senado na yan. Kinainan ng sistema ang anak ni Kuya Eddie. Eddie Villanueva, yung tatay po ni Joel is Lord. Si Bac Kuno. Si Bac party list po kasi sila anti-corruption, pero parang pabor pa siya sa corruption. So halos lahat ng comment dito mga kababayan ay nagagalit na po dito po sa Senado, diyan po sa majority. Grabe mga kababayan. Parang binabastos na itong minority at talagang parang salimpusa. Sabi nga ni Tito Sen hindi kami salimpusa dito. Ngayon, kung gusto niyo talaga ng trabaho, di magtrabaho tayo. Nagsalita na po si Tito Sen Nabisita rin kasi siya sa mga nangyayari na para bang garapala na itong pag-aabuso ng kapangyarihan na itong nasa majority. So ayan mga kababayan yung ating update. Nakakabahala, nakakatakot. Kaya sana po suportahan po natin itong ginagawa
ng 5 minority block. Konti man sila sa Senado, konti man ang kanilang numero, sana po tayo pong milyong-milyong mga Pilipino ay nasa kanilang likuran at umaalalay po sa kanila at palakasin natin ang kanilang loob. Kinakailangan po nila ng suporta dahil po yung mga walang hiya na nandyan po sa majority, talaga naman pong obvious na talagang garapalan na ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para sa sarili nilang kapakanan at para sa kanilang grupo at para na rin sa kanilang sinusuportahan at sa kanilang mga kaalyado. Alright, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.